official statement, no apologies on our part. Sa tingin ko, wala tayong pagkakasala. Hindi kami ang humihingi ng boto. Kayo ang humihingi ng boto. Kayo yung tumatakbo, hindi kami. Kami yung boboto. Because yung pumunta ron sana are certified na boboto sa iyo. I will title this vlog live, no, na my point of view, my POV, no, and my stand, no, para hindi kayo ma-confuse kasi iba-iba yung commander, iba-iba yung iba-iba yung salita, and so I'd rather na say something about it, no. O ganito yung una, yung nangyari. Nag-meeting kami ng mga commander sa Luzon, siyempre kasama doon yung NCR, no? Nag-meeting kami. At may info na sinabi na magpa-file ng si Attorney Vic Rodriguez, magpa-file ng sa Supreme Court ng demanda, parang ganun ba? Hindi naman ako nakikinig doon sa Basta ngayon, tinanong, anong stand natin, sir? Kayo, anong ninyo? Sir, iba nating members kasi gustong sumuporta. O di, yan yung magsuporta. Hindi naman natin kinokontrol yung mga tao kung saan nila paniniwala. O di magsuporta. Ang parameters na binitawan ko, basta walang gulo. Walang gulo kasi ibang taong sinusuportahan nyo Kung tayo-tayo lang yon, carry ko yon, nandun ako. Pero pagka kunyaring kayo-kayo at may mga senior commanders na nandun, walang gulo. But ipakita nyo na nandun kayo. So mag-uniform sila at mag-banner sila, no to corruption, no to ek-ek, no to drugs, no to communism, etc. Kung ano pa yung ilalagay nila, pakita nila yung logo. Hindi mo na masisisin tao kasi very proud naman na to be part ng FGF, no? very proud. Na hindi ko naman masabi na wag niyo punta diyan. Maisog yan yung ganun. Hindi. It's not the group It's the belief, it's the stand against corruption. Yun yung hindi yung tao, yun yung susuportahan. Hindi yung tao. But since Attorney Vic is running for a senatorial slate, well, hindi ko mapigil yung tao na naniniwala sa kanya. Okay, so after that, kahapon, sa isang group chat, nakita ko parang may nagne-negative. Wala doon kamalay-malay si Attorney Vic doon sa magiging kilos ng FGF. So, sinabihan ko na si Commander Bukay na paki-verify nga. Bakit walang kamalay-malay si Attorney Vic, etc. So, probably there's something wrong sa coordination. Okay, which tatalakay ko yun mamaya, no? Tapos nun, ang instructions ko na binigay ay, gusto nyo basahin ko? Mamamarites pa Ang instructions ko binigay ay pakitanong mo kay ek-ek, isang commander na isang advisor natin na paki-verify nga kung totoo o fake news kasi pupunta yung tao natin. Ang concern ko tao namin ng FGF. Kung pupunta doon baka fake news tapos doon pupunta magmukha tanga yung mga FGF doon, mga tao. Ngayon kung totoo yun, pakisabi na nandun yung pupunta yung tao natin. Pagka hindi, kung fake news, abort. Yun. Kahapon. Pero nasundan kasi ng ng Facebook na posting ng mga staff ni Attorney Vic na maisog na wala silang walang kunalaman. Hindi maganda yung dating Kaya nakinitan yung ulo ng ibang commander ng FGF. Okay, so I hope i-take down nila yung yung pinost na yun. I hope it's taken down. Kung hindi, bahala kayo. Hindi ko makontrol yan. Now, maraming reaction. Basahin ko sa yung reaction ng isang commander sa akin. Okay, basahin ko na lang para sa inyo. I want to be short about this. FGF statement on misrepresentations about our objectives. Kasi ang dating doon sa Facebook post, parang manggugulo pa yung FGF panggulo yung ganun ba. We at the Filipino Guerrilla Force, this was given to me by a commander, a senior commander. We at the Filipino Guerrilla Force, FGF, would like to clarify the false information that is being spread about our purpose and work. We do not support any particular individual, including Attorney Vic Rodriguez. In our advocacy, our main goal is to fight corruption. May common. Corruption siya, anti-corruption ang FGF.
Our main goal is to fight corruption and abuse of power to ensure a better progressive future for our people. As an independent group with its own goals and direction, we do not need to contact or seek permission from hakbang ng MAISOG. Take note, as an independent group with its own goals and direction, we do not need to contact or seek permission from hakbang ng MAISOG or any other organization to carry out our activities. Ano ba activity? We will support. Magsusupport. Ba't kami, hindi naman kami under sa MAISOG. Ba't kami magkikipag-hingi ng permission? Oh, punta kami dyan, pwede ba kami pumunta dyan? Ano ba meron may martial law pa? And except those in authority if a permit is required. Pwede pagka pupunta kami, magrarally, mag-ask kami ng permit. Contrary to the recent statement, nag-affect sa tao their approval is not required for us to continue our activities. Oh, take note While we recognize and respect their constitutional right to organize their actions, we also hope that they will not use it to belittle, or hinder other groups that have the same goals or have different views. Hindi ako yan. Tao ko yan. Commander ko yan, na sinulat yan, na yon ang naramdaman ng mga kasama niya. Nang nabasa, yung parang may sakit, may ketong, yung mga FGF, parang manggugulo yung FGF. No, parang treated na second-class citizen ang FGF. Okay. The true spirit of democracy is the respect for different voices and aspirations that promote the good of the people. We will remain firm in our stance for what is right for the people and for the future of the Philippines. FGF, Tinagalog. Pahayag ng FGF sa mga maling impormasyon tungkol sa aming adhikain. Kami sa FGF, Filipino Guerrilla Force, ay nais linawin ang mga maling impormasyon kumakalat tungkol sa aming layunin at gawain para kaming mga kriminal. No. Wala kaming sinusuportahang partikular na individual, kabilang si Atty. Vic Rodriguez, sa aming mga advokasya. Ang aming pangunahing mitiin ay labanan ng korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan upang matiyak ang isang mas maayos at progresibong kinabukasan para sa ating bayan. Bilang isang malayang grupo na may sariling adhikain at direksyon, hindi namin kinakailangan makipag-ugnayan o humingi ng pahintulot mula sa akbang ng MAISOG o anumang iba pang organisasyon upang maisakatuparan ang aming mga gawain maliban sa mga nasa otoridad. Ginagalang namin yung otoridad Kung kailangan ng permit, taliwas sa kanilang kamakailang pahayag, hindi kinakailangan ang kanilang pag-aproba upang kami ay makapagpatuloy sa aming mga aktibidad. Habang kinikilala at ginagalang namin ang kanilang karapatang konstitusyonal na mag-organisa ng kanilang mga pagkilos, inaasahan din namin na hindi nila gagamitin ito upang maliitin o hadlangan ang ibang mga grupo na may parehong layunin. Ano bang inaaway natin? Parehong layunin o may magkaibang pananaw. Ang tunay na diwan ng demokrasya ay ang paggalang sa bawat ibang boses at adhikain na nagsusulong ng ikabubuti ng bayan. Mananatili kaming matatag sa aming paninindigan para sa tama, para sa bayan, at para sa kinabukasan ng Pilipinas. Official statement. No apologies on our part. Natinig ko yung blog ni Commander Bukay na sinasabi parehong may mali. I'm sorry, Commander Bukay. I'm sorry, pero ito yung aking point of view. Sa tingin ko, wala tayong pagkakasala. Ang aking order, no apologies. No apologies needed. Okay? Bakit? Pupunta yung tao natin. Nag-meeting tayo. Nilimit natin yung pupunta. Ayaw ko ng maraming tao, makaka-traffic, makakagulo. Pangit. Hindi naman yun yung rally na main event. Hindi naman yun yung hudyat. Ayaw natin, mapapay lang Baka makasama. Yun yung iniisip natin. Remember the meeting? Sinasabi ko, ayaw nating makagulo. Ayaw natin makatraffic. Kaya ilimit lang 1,000. Show of support. 1,000. Sige. Yung iba nga para makapunta, nag-uniform pa. Nagpagawa pa nga ng streamer para lang masuportahan. There's no need for an apology because we did nothing wrong. Sa tingin ko, we did not do anything wrong. Hindi mali ang sumuporta sa isang kandidato na sa tingin nyo na iboboto ninyo. Hindi kami ang humihingi ng boto. Kayo ang humihingi ng boto. Kayo yung tumatakbo, hindi kami. Kami yung boboto.
So why the treatment sa mga miyembro namin? Doon ang mali. We do not need to apologize. No apology from FGF. Kayo ang mag-apologize. Because yung pumunta roon sana are certified na boboto sa iyo. Boboto sa iyo. At this early point in the campaign trail, yan, sigurado, boboto sa iyo. Why the treatment? Why will you treat them like that? Na parang isinukan ninyo. They were so happy to support you. And here you are posting in Facebook, blah, 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 blah. You are running an election. We are not the ones campaigning. You are campaigning. You need votes. That's why all this action ninyo na para bumango kayo eh. Para kayong ma-perceive ng mga botante na, wow, anti-corruption. Nandiyan na nga yung tao, susuporta na nga eh. Pero why? Tapos kinakailangan mag-coordinate. Hindi kinakailangan mag-coordinate. Suporta nga eh. Ano, ipagpapaalam na, oh, pwede ba kami magsuporta sa inyo? Ano yan? Ano, pagka boboto kami, pwede ba? Bumoto kami para sa inyo? Boboto namin kayo? Ipapaalam din yon? There's no need for an apology, FGF. That's my stand. Ayaw ko lumaki ito. Sinabihan ko yung commander, wag nang palakihin. Pero, I feel obliged. I feel it's my commander's, duty to say it for you. Ayaw ko na minamalit yung tao. Hindi pa nananalo, may angas na eh. Hindi dapat ganon. Kailangan niya yung boto ng tao. I am not sure where I stand with you. Ganon ba? I'm watching. In fact, pag kami nakakausap ako, sinasabi ko eh, beware, beware, ganon ba? Sinasakyan lang si Duterte like all the other guys na sinakyan si Duterte. And where are you right now? Where are you? Pagkaka-eleksyon, kailangan niya ng Duterte, kailangan niya yung DDS, kailangan niya yung popularidad ng Duterte. Nandiyan kayo, kabit-kabit kayo kay Duterte, riding on his popularity. Sure, the enemy of my enemy is my friend from the point of view of the Dutertes. Pero, my God, wag ganyan. Kayo na nga nangangailangan eh. Hindi pa kinananalo, may angas na kayo eh. You tell your people, they did wrong. You apologize to my people. Butante. Yung mga tao ko, butante. Okay. So, official statement of FGF, simple. No apology. I will not allow you, FGF, any commander, from deputy commander down the line, any commander of FGF, otherwise you all vote for my removal. No? You vote for my removal. But my stand is no apology needed. I will not allow any commander to apologize in behalf of FGF. If you want to apologize, you do it yourself as a commander. I, a commander. Sorry, Attorney Vic, sorry. Ako lang, hindi yan FGF. Ganon. But if you will bring FGF to the fray, hindi. Walang apology kailangan. We have to fight for our members. We have to stand with our members. We have to protect what they believe in. So if you feel na I'm not doing right, simple, mag-vote of non-confidence kayo, you replace me. You all replace me. It's all right with me. Pero as long as I am the Supreme Commander ng FGF, let me put one direction only. No apologies needed. Let us coordinate ourselves. Hindi yung maraming salita-salita. Isa lang salita. Anong mali natin ginawa? Papakita lang isuporta? Mali ba yun? Manggugulo ba kayo? How can they tell na manggugulo kayo? Manggulo muna kayo at saka sila magreklamo. Wala kaming kinalaman dyan. Wala kaming kontrol dyan. Ganon. Hindi yung pinaplano pa lang ninyo na pupunta kayo doon para magrararara, cheer. Sasabihin na sa Facebook, wala ka. And then sila yung i-justify? No! Why will we justify yung actions na yan? We cannot. You are the ones voting. You know your power. Sila yung lumiligaw sa botante. Kung ganyan pa lang, bago pa lang, ay maangas na. How much more pagka nakapwesto na? Alin natin? Wala. Sasabihin nyo, hindi tayo nag-coordinate. Ino-coordinate ba yung suporta? Ba kayo? Pagkarali, kahit sino pumunte, ma-people power, kahit sino, kahit taga-tawi-tawi pumunte, welcome. Kahit magbebenta lang doon, kahit magnanakaw na cellphone, welcome. Parami lang ng tao. Ito, 1,000 lang ang pupunta, baka hindi pa nga makapunta. Ang masama diyan, they are spending for their own money, their own sarili, ng gastos, voluntary. Di na kayo nahiya. Kukutyain yung tao ng ganon. Mga miyembro namin, titin nyo. Masama bang magpakita ng suporta? Attorney Vic, yung pupunta sana 1,000, desididong boboto sa'yo.
yung pupuntang susuporta doon, naniniwala doon sa ginagawa mo. Boboto sigurado na yon sa iyo. Diyos eh. That's why they have to come out with their own little statement na sinabi ko, wag nyo nang palakihin. At baka lumaki kasi allies natin yan. O kaso nga pinoprotektahan nyo yung tao ninyo, imahin ninyo, kandidato ninyo, bakit yung tao ko magsasuffer? Kakaisip ko sa inyo, no. Protektahan ko rin yung tao ko. Kaya ako sinasabi sa inyo, botante nyo yan. Botante nyo. That they are going is because this early, they have decided to vote for you, Attorney Rodriguez. So why the treatment? Why the very negative reaction on our members' support? Iilan na lang nga yun. Tinanggihan nyo pa. Chupi. Di namin kilala mga yan. Talaga din nyo kilala. Pero botante nyo. Nililigawan nyo nga Salita-salita kayo araw-araw kung saan-saan Nililigawan nyo mga botante. Ayan, botante, tinaboy nyo. Okay, so, nasa inyo yun. Pero kung ako masunod, kung ako yung papakinggan, FJF demands your apology because we did nothing wrong. Kayo mag-apologize, hindi kami. Ba't kami mag-apologize sa inyo? For not coordinating? Ha? Diyos ko, nasa labas kami, hindi papasok yung mga tao sa... Ang ibang tao nga dyan, gustong makamayang ka, mahalikan ka, mayakap ka, makapag-selfie with you because they are so proud of you. They are proud of you. That taking a stand. Oh, totoo ba yun? You're taking a stand. O baka pakita lang. Kaya nga yun, nagkaroon ng doubt You do not let your people do that to other people, especially the voting public. Kayo ang tumatakbo. Kayo ang nangangailangan ng boto. Kami ang bumoboto. Hindi kami tumatakbo. Kami yung boboto. Yung boto ng tao namin, FGF, ang kailangan nyo para manalo, para malagay dyan sa Senado. No? Hindi kinakailangan na tapos nun nandyan yung mga miyembro, gusto lang kayo makita physically. Tapos kung ano-ano negative remarks. I had doubts regarding your sincerity. Sa totoo lang, attorney. Between you and me. I have doubts regarding your sincerity because, like others say, matagal kayo nagkasama ni BBM. Doon pa lang sa trial, sa PET, sa Election Tribunal, nung tumakbo siya ng Vice President, di ba? Tapos nun, ilang 6 na taon yung pinaglalaban yun bago ng kumpanya kayo. Matagal pinagsamaan nyo. That's why you are sometimes being linked to a sort of Trojan horse. Just like si Amy, Senator Amy. Kayo mga Trojan horse na nandiyan kayo sa mga Duterte na parang gaganon-ganon lang and then waiting to strike anytime. But since you are running for the Senate, you need the votes coming from the Duterte camp. No? You need votes other than the Duterte camp. Kasi matindi kompetisyon. Malakas yung administration. Mandadaya pa. So, why the treatment? Ayaw mong malink yung FGF sa inyo? Anong ginawa? Susuporta lang. Hindi nakipag-coordinate? Ano yun? Hindi naman pabigat yung mga tao gagastos sila. Buti nga pina-abort ko Gagastos sila na sarili nilang pasahe. Kanya-kanya, yun yung agreement namin. Kanya-kanya. Tapos ganun, when the people were hoping to be there, just to see you, just to be proud of you, just to be proud that here is a guy running for the Senate na pag-asa ng bayan na kakasuhan ang mga congressmen na tarantado. But what do you do? At least your people, sinupalpal. It should have been a morning na well, kung pick, they pick. Sinabi sanang, wala, hindi totoo yan. A simple call would have done it. Ang daming commander ng FGF. Nandun kayo sa chat group Sana tinanong, sino, ano yung number ni Metran? Pwede ba kausapin namin yan? Ano yun? Ano yung ginagawa nyo? Nako. But, pinampeg ninyo, hindi kami nakipag-coordinate and then, hindi kailangan Hindi kino-coordinate yung suporta. Botante yung pupunta Okay. That's why I had doubts. But although I have doubts, it does not mean that if you have a good proposal or a favorable action, an action that is favoring the Filipino people, that is seemingly showing the light para sa taong bayan,
ay hindi namin kukontrahin. Even na may doubt ako sa'yo. Kahit may doubt ako sa'yo, pinayagan ko yung mga miyembro ko na solve sa'yo. So, you just lost my vote. You just lost my vote. I will not control yung boto ng FGF. But you better do something to win back the trust of the members of FGF. Ako mismo, I will not vote for you. Now, it is clear for me. Dati, nagdadoubt lang ako. Ngayon, it's a definite no. I will not. Kasi kitang-kita eh. Alam ka naman, di mo alam yung mga and then magde-decide yung staff mo on your behalf. You don't treat people that way. Hindi pa nga nananalo, meron ng astang di tama eh.